Kamusta po mga katambay? Muli po si Katambay Manong sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron pong umuugong na balita po dito po sa media. Pakinggan po natin ang balita na meron daw posibilidad o chance na matanggal sa pagiging gabinete ang ating Vice President. Malaki raw ang posibilidad mga katambay. Ito po ayon po sa balita na dahil sa problema po ng First Lady at ng VP Sara mga katambay. Kaya ito pong balita na ito pumuputok ngayon sa ating mga malalaking pahayagan sa ating bansa mga katambay. Ito po, bago po natin pakinggan at komentuhan, nagpapasalamat po muna si Kamanong sa naagusto po ng ating napakaliit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan na po natin mga katambay. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Yan po mga tambay. Alam naman natin, pagka ang nagkukomento at nagbibigay ng advice, sinasabi yung dating opisina ng Vice President na si Leni, angat buhay, Vice President dati, di ba? Angat buhay at lugaw, di umano, na saka yung mga spaghetti maputla daw at saka mga chicharon. Mga tambay. Kung paniniwalaan pala natin at paniniwalaan ng ating Pangulo ang advice ni Barry Gutierrez na dating tagapagsalita ng dating Vice President na si Leni, talagang pinakamasama na at sinasabing worst na decision po yun pag ginawa po ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Natanggalin mo sa gabinete ang pinaka nangunguna at nagpapangsyon ng napakaganda sa Department of Education, ang DepEd, mga katambay. Ilang taon na, magdadalawang taon na laging nangunguna ang opisina ng Vice President, lalo sa DepEd dahil siya secretary. Napakahirap mong isapalaran yun, Mr. President, kung paikinggan lang natin ang pahayag na umuugong na balita at pinatulan po ng mga media, mga katambay. Ganon po ka-powerful po ngayon ang dating tagapagsalita ng Vice President Leni Robredo, mga katambay. Pinapatulan ng media. Ganon po katindi. Na nakapagbibigay pa na advice para dito sa parang inuudyukan ang pamahalaang Marcos na, na masama ang loob ng iyong asawa, Mr. President. Tapos yung ganyang klase na gabinete mo, na yung Vice President, hindi na nire-respeto ang First Lady. Tanggalin mo na sa pwesto yan, Mr. President. Ganun po ba, Mr. Gary o Barry Gutierrez, mga katambay? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. At ikumpara mo naman sa performance ng Vice President saka sa performance ng Presidente ngayon na wala pang nagagawa sa taong bayan, lalo sa mahihirap, di ba? Puro pangako, plano pa lang ang gagawin. Tapos yung isang napakataas ng trust at approval rating sa mga Pilipino. Aba, sa pananaw ni Kamanong, simpleng pananaw lang ni Kamanong, dahil ang komento naman ni Kamanong ay lagi lang naman simple na nakikita natin sa pang-araw-araw nating buhay. Di ba? Kasi yun ang realidad ng buhay eh. Bakit mo kakalkalin ang politika na kung ano-ano mga batas na sasabihin natin, uungkatin natin dito sa komento ni Kamanong? Hindi naman yan ang realidad ng buhay ng tao, di ba? Ang buhay natin, paggising natin, kakain tayo, bibili tayo ng almusal, di ba?
at magtatrabaho tayo at lahat ng bayarin natin ay dumarating buwan-buwan. Di po ba? Yan ang realidad ng buhay eh. Kung hindi nagagampanan ng gobyerno yan sa ating bansa, tayong mahihirap, ang apektado diyan, hindi naman mayayaman eh, di ba? Idinagdag lang ni Kamanong, di ba? Kaya yung ginagawa nating komento, yung realidad at yung nakikita natin ng ating dalawang mata na nangyayari sa ating lipunan at sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Wala pang napapatunayan ng ating Pangulo ang administrasyong ito. Alam po natin yan, simple lang yan. Nakikita natin pang-araw-araw, napakataas ng bilihin, di ba? Lalo ng bigas na pinangarap at pinangako ng Pangulong Marcos, dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, 38 pesos lang ang kilo ng bigas. Ngayon po, 75 na, papunta na 80, yung pinakamasarap. Pero yung pang mahirap, malapit na po magsisenta, mga katambay. Ganun po. Ang kuryente at ang tubig, malapit na naman. Nag-aamba na naman, mga katambay. Nandiyan na po ang mga gasolina, nandiyan na po yan eh. At yung pinakamalaking problema ng taong bayan para makabili ng pagkain kahit papaano, trabaho. Wala halos maibigay ang ating gobyerno kahit ano gawin natin. Di ba? Tapos ito, si Vice President na sinasabi nga ni Kamanong, napakataas na approval at trust rating, Mr. Barry Gutierrez. Sana hindi ka magdilang Judas, di umano. Pag sinunod ka ng presidente, yan na ang pinakamalaking nagawang pagkakamali na administrasyong Marcos. Natanggalin mo yung bumoto na mas marami pa sa'yo. 32 million mahigit ang bumoto sa Vice President. Nilagpasan pa ang boto ng presidente. Tapos, minamalit mo lang Mr. Barry Gutierrez, ang presidente, ang Vice President ng Pilipinas. ang mga Pilipino hindi lang nagsasalita. Tahimik pa ngayon ang mga Pilipino dahil nasa gabinete pa ang VP Sara. Nagtatrabaho, hindi siya namumulitika. Siya po ang pinupolitika. Mr. Barry, kasama ka na po ron. Mr. Barry Gutierrez, kasama na kayo. Yung dating, niyuyurakan yung pamilya Marcos. Ngayon po, hinihimod nyo na di umano. Ang wet po. na dating sinusukan nyo. Kaya sabi ng mga ibang Pilipino, mga kababayan natin, itong mga dilawan, pinklawan, sanay na sanay kumain ng kanilang sariling suka. Mga tambay, sariling suka. At hinihimod pa yung suka. Ganun po sila. Para lang sa kapangyarihan, sa power di umano, na makabalik sila muli at magkamal di umano na limpak na salapi ng bayan, mga tambay. Yan po ang realidad, yan po ang totoo, mga tambay. Dahil natuklasan din, di ba? Ibalik tanaw lang natin, yung natuklasan ni SAS at ni dating Pangulong Duterte, open the book, di ba? Yung pinaka-rotten, pinaka-worst na konstitusyon sa ating bansa, di ba? Ang Kamara at ang Senado na sila gumagawa ng budget natin taon-taon sa ating bansa. Nandiyan po ang pinakamalaki raw korupsyon, sabi ni SAS. Naging legal na nga eh. Sa mahabang panahon, legal na. Tanging pirma lang ang kailangan lang gawin sa kanilang pera na nahahawakan na pondo ng bayan. Ilalaki daw. Pati ang kanilang confidential, travel, at may extraordinary pa raw. Pero tulog si Mr. Barry dyan. Hindi nakikita ni Mr. Barry yan. At ng mga media, ang mga media, walang nakikitang korupsyon sa ating bansa, mga tambay. Ang nakikita lang ng media natin ngayon, yung pinagdadaanan ng First Lady, mga tambay. Wala nakikitang kahirapan ng ating mga media at ang Mr. Barry Gutierrez. Wala siya nakikitang problema ng bansa na napakataas ng bilihin, napakataas ng pamasahe, taas ng kuryente, taas ng gasolina. Di ba? Wala. Mga bulag sila. Basta lang sa kapangyarihan at magkamal di umano ng limpak na salapi. Di ba, mga tambay? Kaya, ang advice ko lang, komento, wag na wag gagawin ng pamahalaan ng Administrasyong Marcos na tanggalin o kantiin mo ang Sara Duterte. Yan na lang ang tinitingnan ng mga Pilipino.
Kaya nananatili pa ang administrasyon natin ngayon, you know, dahil pagka yan ay sinalag nyo at talagang sinipa nyo, aba, yung mga Pilipino na nagkikimkim at nakikita ang sitwasyon kung paano magpatakbo ng gobyerno ang pamahalaan natin ngayon, kumpara mo sa dati na nagkaroon pa ng pandemic, na nalagpasan at pati ikaw, Mr. Barry, di umano ay buhay. Buhay ka dahil doon sa sinasabi mo masamang Duterte na nagbigay sa atin, you know, ng bakuna, gumawa ng paraan kahit tayo ay mahirap na bansa, you know, dinaig pa tayo sa dami ng patay ng pinakamayamang bansa sa buong mundo, di ba? Ang Amerika. Kaya lang si Mr. Barry Gutierrez ang mga Duterte masama, walang nagawang maganda sa ating bayan. Ganun talaga Ganun talaga pagka nakaharap sa pera, sa mukha mo pera. Ang nakikita mo lang bayani sa mukha mo, yung litrato nung nakalagay doon sa pera. Di ba mga tamay? Realidad po yun ng buhay ng tao. Dahil po ngayon, sa panahon natin ngayon, karamihan po ginodiyos. Pera, di umano. Di umano, mga katamay. Ganyan po ang realidad ng buhay. Kaya dito po sa nakikita ni Kamano, kung ito po is wag naman sana seryosohin ng ating Pangulo na tanggalin mo sa gabinete mo at maging oposisyon ang BP Sara. Naku po, wag naman sana. Wag naman sana mangyari na mapangalawahan pa yung ama ng vice ng presidente natin na, you know, nagpunta sa ibang bansa, parang sa Hawaii yata yung mga tambay. Wag naman sana. Wag sana makaisip na mas kampihan ng presidente ang kanyang asawa, ang First Lady, kisa ron sa binoto ng Pilipino na para magtrabaho sa atin, ang Vice President, na wala namang mandato ang First Lady sa ating bansa para kampihan ng presidente ang kanyang asawa. Hindi ang dapat gawin ng presidente doon, komento ni Kamanong, patahimikin. Tahimik ka, huwag kang magsalita kung hindi kita pagsasalitain. Yun po ang tama dahil hindi ka halal ng bayan. Ako lang at si BP Sara ang halal ng bayan. Di ba? Kasi nakikita natin magmula ng mga unang-unang presidente, hindi po ganyan ang First Lady na sumasawsaw sa politika. Sila po tumatanggap lang, nag-a-assiste. Karamihan ginagawa po ng First Lady natin sa ating bansa, nag-a-assist lang yan. Yung mga guesting, pag may pumupunta sa ating bansa, mga kapwa presidente ng ating Pangulo, ina-assist ng First Lady. Yung First Lady rin na atin sa atin. You know, yan halos ang trabaho. Saka yung mga paggawa lang ang ginagawa ng First Lady natin para makatulong sa kanyang Pangulo, sa kanyang asawa, sa ating bayan. Hindi po para mamuliti ka. Tama, hindi po trabaho ng First Lady ang mamuliti ka. Ang trabaho po ng First Lady, tumulong para sa ika-asenso, ikaunlad ng ating bayan. Di po ba tama? Pero ngayon po, iba po ang First Lady natin. Parang siya pa yung, you know, may karapatan na, you know, mamuliti ka kaysa sa presidente. Ibang-iba po ngayon, mga katamay. Siguro, tama rin naman yun dahil sinabi ng Pangulo natin, bagong Pilipinas, di ba? Kaya nga binago na rin ang sitwasyon ng style ng ating pamamahala. Mas powerful na yata ang First Lady ngayon, lalo sa pagsasalita at talagang ina-adapt ng malalaking media sa ating bansa. Ang lahat sabihin ng First Lady, mga katambay. Mukhang ang First Lady natin, di umano, nakatanggap ng 100 milyong boto. You know, yung majority ng Pilipino na mahigit 100 milyon ay mukhang nakuha ng First Lady sa media. Pagka ang media ang pinaniwalaan natin, mga katambay. At yung mga vlogger na talagang bulag sa katotohanan, na talagang bungabanat. Ganun po talaga Dahil sinasabi nga ni Kamano, ang realidad ng buhay, basta mayroon na sa mukha mo at hawak mo na ang pera, lahat, you know, nakakabulag na sa katotohanan niya, mga tambay. Kumbaga sa susunod ka na sa yung director, you know, pag sinabing light, camera action, yun ang sasabihin mo kung ano sinabi ng script sa kanang director. Ganun lang po yun. Trabaho po nila yan
kukunin yung bayad at pasisinungalingan nila ang nangyayari sa ating bayan. Trabaho po nila yan dahil sa pera. Di ba? Di umano. Yan lang po mga tambay, ang komento ni Kamanong na huwag naman sana mangyari ng presidente ng Pilipinas ay sumunod sa diskarte ng kanyang asawa at ni Mr. Barry Gutierrez na tanggalin mo sa iyong administrasyon ang Vice President. Pinakamasamang desisyon ang mangyayari niyan, lalo sa ating bansa. Ilang mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan po. Maraming salamat po. At siyempre, ingat-ingat po tayo. At lagi ko sinasabing, makakabangon pa. Tis-tis lang tayo, makakabangon pa ating bansa. Paalam. Bye-bye.